Magandang tanghali mga kasarang iyang. So, andito naman po tayo sa episode 27, ang Ulirang Ama, episode 1 hanggang episode 26 na po tayo. So, dito sa episode 27, gusto po naming i-share mag-asawa ang aming negosyo. Ito ang bago naming negosyo sa ngayon na pinagkakaabalahan, ang Zia Calamansi Juice. Sa kasalukuyan po ito ay minamarket na namin sa aming mga customers dito sa Sarangani Province, Saglan, Pangyan, Balot Island. Meron na po tayong Pulumulok, especially dito po sa Jersato City. So, ito pong Zia Calamansi Juice na negosyo namin, nag-umpisa din po ako sa patingi-tingi at saka nag-research din po ako ng maigi bago ko po ito ginawa po naming negosyo. Pero sa ngayon po is may DTI na po tayo. Kung sino man pong gustong matuto kung paano po gumawa ng Zia ng Calamansi Juice, so paki-comment naman po sa comment section how para masubaybayan ninyo, dahil i-reveal ko po sa inyo kung ano ang mga formula at kung paano mag-last ang Calamansi Juice nyo. Kasi karamihan sa mga customer na dinideliveran po namin, ang iba is nagrereklamo dahil yung nabili daw nila sa ibang mga supplier nila, ang Calamansi Juice na sinusupply po sa kanila is hindi lalampas sa 2 buwan, ito ay mapapanis na po. Ito pong atin, 5 months po ang life shield nito. Prove and tested na po ito, 5 months po. Dahil may sikreto po ito kung paano gagawin na mag-last po ito ng hanggang 5 months. So kung gusto niyo matuto kung paano sa maliit na puhunan lang po, i-reveal ko sa susunod na mga vlogs ko. Mag-how lang kayo, mag-subscribe kayo sa vlogs ko na Sarang Iyang Vlog, episode 1 hanggang episode 26. Ito, episode 27 na po ito. Mag-how lang kayo dito sa episode 27 kung paano mag-how kayo para i-reveal ko, ituturo ko sa inyo paano ang gagawin mula ng saan ka pwede magbili ng calamansi fruits, kung paano mo i-market, paano ka mag-canvas, saan ka pwede kumuha, at saka yung mga materials na gagamitin like pet bottle, sink wrapper, yung gun heater, at saka yung tagger na para sa expiry niya, at saan ka pwede mag-order ng sticker, kasi yun po ang medyo mahal-mahal yung sticker kung hindi mo alam kung saan ka pwede kukuha. So wala kang kikitain kasi ubos lahat sa kapital yung sa cost ng negosyo mo. So i-reveal ko po sa inyo, ituturo ko mula sa saan ka pwede bumili ng calamansi fruit, at saan ka pwede bumili ng mga materyales na gagamitin mo sa iyong negosyo, at saka paano ka magma-market, paano ka makipag-deal sa mga customer mo na balikan nila ang negosyo mo, masasarapan sila sa juice na ginagawa mo. Kasi minsan kapag hindi mo po alam kung paano titimplahin at paano gagawin sa calamansi juice, ito ay mapakla po, mapait po talaga. Kaya karamihan, yun ang reklamo ng mga customer ng mga tindahan na bumibili na, ay sir, hindi pa po mapait yan. So ang ginagawa ko po, dahil ako naman po ang nag-actual na nagde-deliver, so nagbibigay muna ako ng sample. Ito ma'am, pwede nyo itong buksan ma'am, inumin ng hindi malamig, kasi dyan mo matitikman kung mapakla siya o mapait siya sa hindi pa siya malamig. Kasi kapag inilagay mo na ito sa refrigerator, hindi mo na malalasahan talaga na mapakla siya o mapait siya. Pero kapag yung hindi siya malamig, dyan mo matest na kung mapakla yung calamansi juice or mapait ang calamansi juice. Kaya nagbibigay muna ako ng sample. Ang sinasabi ko sa mga customer ko is, eto ma'am, itry nyo, inumin nyo. Kung dalawa sila dyan sa tindahan, mag-asawa, dalawa ang binibigay ko, tikman nyo ma'am, tikman nyo sir, buksan nyo na andito pa ako. Ngayon kung mapakla po or mapait po, isusulit nyo po yon sa akin. At saka kung nakabili na po kayo, ibabalik ko po, i-refund ko po yung pera ninyo, kukunin ko po yung
stocks. At saka kung may mga customer naman po na magrereklamo na hindi po sila nasarapan sa kalamansi juice na binibenta ko po sa inyo, ay isusulit nyo po sa akin, kahit buti na lang po, ibabalik ko po yung bayad. Yun po ang assurance ko sa kanila, dahil sigurado po kami mag-asawa na itong kalamansi juice na nagawa namin ay masarap, at saka tested po ito na pure siya, puro kalamansi juice, wala po itong halo, puro po siya. Ay i-reveal ko po ilang kilo na kalamansi ang magawa sa loob ng 45 to 50 PET bottle na 350 ml. I-reveal ko po kung paano at saka anong mga formula, anong mga ingredients ang paghahalo-haluin para makuha mo yung perfect test. So ito po, meron po tayong mga stickers. Ito, may stickers na po yun tayo. With DTI na po itong stickers natin. Ito po, may DTI na po yan. Yung stickers natin, may DTI na po yan. Kompleto na po yan. At saka meron po tayong digital na scaler, timbangan. Kailangan po yan kasi sa mga measurement po, kailangan ang digital measurement. Ginagamit po natin yan. At saka meron po tayong tagger para sa expiry po niya. Saka meron po tayong shrink wrapper para po sa pangbalot po ng packaging natin. Ito po ang takip ng ng PET bottle natin. Ito pong bottle natin medyo marami-rami kasi po yan, kasi one pack po yan na 250 pieces sa isang pack. Saka itong itong mga crates natin. So bumili po tayo ng mga crates para naman magamit natin sa ating kalamansi, kasi hugasan po natin yung kalamansi, hindi po piling hugasan. So i-reveal ko po yan sa inyo, ipapakita ko po sa inyo pag sa susunod na vlog ko. So maghaw na lang po kayo para ituturo ko po sa inyo, at saka mag-subscribe kayo, i-like ninyo yung like button, tapos yung like niya, paki-like na lang po, at saka paki-click na lang po yung notification bell para masubaybayan po ninyo, ma-notify po kayo, ma-update po kayo sa mga bago kong mga vlogs, para naman masubaybayan ninyo, matutunan ninyo kung paano magtimpla, paano po magluto, paano po saan po pwede bumili ng mga materyales kagaya ng mga PET bottle, shrink wrapper, yung crates na ginagamit, at saka kalamansi, at saka yung mga ingredients na inahalo natin kagaya ng mga honey. So yun po, maghaw na lang po kayo sa comment section para naman patuloy po akong mag-explain sa inyo, at saka matuto po kayo. Dami pong mga stocks dito. Ito po, dami pong mga stocks dito. Ipapakita ko po sa inyo ang mga stocks natin, at saka yung mga bottle natin crates, para naman masabi nyo na legit po yung negosyo natin. Ito po.